Batang namatay sa edad na 15 years old dahil sa leukemia, nasa dugo talaga ang pagiging santo. Praise be God through His saints. Eto po si Blessed Carlo Acutis, ang tinaguriang God's influencer. Dahil ginamit niya yung kanyang galing sa programming para mapalaganap yung tungkol sa Eucharistic miracle, pati na rin tungkol sa mga apparitions ng mahal na Birhen. Hindi niya lang pinamalas ang kanyang galing online dahil pinadama rin niya ang kanyang malasakit sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Inaprubahan na nga ni Pope Francis ang ikalawang milagrong natanggap through his intercession na kailangan para hirangin siyang ganap na santo. Kung maaalala ninyo, ang unang milagrong inaprubahan para siya ma-beatify ay yung milagro doon sa bata from Brazil kung saan hindi siya nakakakain. Kung may kinakain man siya, sinusuka niya rin naman. At ang ikalawang milagro naman na inaprubahan para sa kanyang canonization, ang himalang inaprubahan ng Santo Papa ay ang himala doon sa 11 years old na batang babae kung saan nabagok yung kanyang ulo dahil sa kanyang pagbebisikleta. Sinabi nga ng mga doktor na nasa critical na lagay yung batang babae at anytime pwede itong mamatay. Kaya naman ang ginawa ng co-worker ng nanay ng bata ay nagdasal agad siya through the intercession of Blessed Carlo Acutis. And then after 6 days, matapos yung aksidente, nag-pilgrimage yung nanay ng bata doon sa tomb ni Blessed Carlo Acutis kung saan nagsulat siya ng intention asking for a miracle. At on that same day, nagsimula na yung pag-recover ng bata. And after 10 days, after nung pagbisita ng nanay doon sa tomb ni Blessed Carlo Acutis, nakalabas na ng ICU yung bata. And after 2 months matapos yung aksidente, nag-pilgrimage yung mag-ina sa tomb ni Blessed Carlo Acutis para magpasalamat sa himalang kanilang natanggap. And alam nyo ba na napanaginipan ng nanay ni Blessed Carlo Acutis si Saint Francis of Assisi kung saan sinabihan siya nito na nasa mataas na lugar or posisyon si Blessed Carlo Acutis sa langit. At sinabi rin ito na after ng beatification ni Blessed Carlo Acutis, there will be a whole new generation of saints thanks to him. Dahil marami talaga ang nai-inspire sa buhay ni Blessed Carlo Acutis. And later on, napanaginipan naman si Blessed Carlo Acutis. Sinabihan niya yung nanay niya na siya'y mababeatify and very soon, siya'y ika-canonize bilang isang santo. Napakabilis talaga ng mga pangyayari. Yung ibang mga causes to sainthood, umaabot po sila ng 100 years bago sila makanonize. Pero itong si Blessed Carlo Acutis, sa napakaikling panahon, siya ay hihirangin ng bilang isang ganap na santo. Tulad nga ng sabi ko sa simula, nasa dugo talaga ni Blessed Carlo Acutis ang pagiging santo. Dahil ang kanyang nanay po ay relative ni Saint Gilia Salzano, na siya namang direct descendant ni Saint Alfonso Liguori. Siguro alam ng iba dyan na si Blessed Carlo Acutis isa sa mga patron ng ating media apostle, kasama si Blessed James Alberione. Let's also pray for the canonization of Blessed James Alberione na sinasabing naging isa rin sa mga inspiration ni Blessed Carlo Acutis. Antay-antayin na lang natin yung mga announcement tungkol sa canonization ni Blessed Carlo Acutis. At yung comment na yan dyan sa ating video, last year pa po yan at ngayon magiging totoo na talaga yung Saint Carlo Acutis. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!